Kita nyo ano sinabi niya, oh. Na-offend daw siya. Oh, ayan, ito pala yung audio. Ayan, okay. Oh, ito, pakinggan natin, ha? Palasan mo. Alam mo, hindi ko na lang pinatulan dahil huwag ganun. Ang totoo nun, mas marami na... Huwag ganun. Iyak ka na. Gago! Mas marami daw natulungan na noontime show. Kesa daw sa ewan ko. Sir, kung marami palang natulungan ng noontime show, dun ka na lang. Huwag ka na maging Senate President. Di ba maging noontime President ka na lang? O noontime King. Dun pala marami natulungan eh. Ayan o, sinabi niya yan ha. O, sana di mo na lang pinatulan. Huwag ganun. Huwag ganun. Ang totoo nun, mas marami natulungan ng noontime show eh. Oh, mas marami natulungan ng noontime show. Sir, doon ka na lang. Marami palang natutulungan nyo, ba't ka nandyan? Ano ba gusto mo? Tumulong sa kapwa mo o maging senador? Magkaroon ng power? Eh kung mas marami palang natulungan, hindi, dito nakakabuisit yung ganyan sagot eh. Sa totoo lang, nakakapikon yan. Senate President ka, sasabihin mo na mas marami pang natulungan na noontime show? Eh di doon ka na lang. Pangalawang Senate President mo na to, hindi mo malang ipagtanggol yung Senate, sasabihin mong mas marami pang natulungan yun. Tapos sasabihin mo na naman, troll kami. Sa totoo lang siya, sa atin dito. Okay, sa atin dito. Diba? Ayan, nalinaw niya na, mas marami daw natulungan na noontime show kaysa sa Senate. Kaysa dito. Kita mo kung gaano kababaw ang tao na ito? Hindi ko alam kung bakit naging Senate President to eh. Kaya yung mga bumoto dito, di ko kayo ginagalang. Mantakin mo, siya ang Senate President, itinatakwil niya yung sarili niyang chamber, yung sarili niyang teritoryo, tinatakwil niya, sinasabi niya, mas marami pang natulungan na noontime show. Doon ka na lang. Marami pala natulungan eh. Ako sir, sa totoo lang siya, kesa sa atin dito. Yung pinupost nila doon na ginagawa ka na tuta ni Martin, sakit sa akin yun sir. Hindi, if you go down, everybody goes down. The institution goes down. Kaya nga. Si Martin ng tuta ko, hindi ako. Gago! Si Martin ng tuta. Sino naniniwala si Martin ng tuta mo? Ano, share naman, no? Mr. Seth Soto, alam ng buong Pilipinas na mas nasusunod nga si Martin kaysa kay Marcos eh. Tapos sasabihin mo, tuta mo si Martin. Ginagago tayo. Dapat ka nang bumaba dyan sa Senate President. Ginagago mo tao. Tuta mo si Hindi nga untouchable nga siya ni Marcos. Presidente na yun. Ikaw pa kaya? Niloloko tayo eh. Sinungaling nyo, sir? Kaya nga, pinapakita lang ginawa kang tuta ni Martin. Masakit sa amin yun. Kahit na may minority kami. Miyembro kami ng Senado. Palasan mo. Alam mo, hindi ko na lang pinatulan dahil huwag ganun. Ang totoo nun, mas marami natulungan ng noontime show eh. Ako sir, sa totoo lang siya, kesa sa atin dito. Mas maraming natulungan ng noontime show? Yak! Gago! Maraming natulungan sa inyo na yumaman. That's the truth. Maraming yumaman sa inyo. Marami sumikat sa inyo. Totoo naman yan. Marami kayo napasikat na mga talent. Totoo naman yan. Maraming kumita na mga talent. Totoo naman yan. Pero yung bayan, are we talking about the country? Alam mo, if no senator will speak up against this kind of stupidity, ewan ko na lang. Tangina ako, hindi ako papayag doon. Ikaw ako senador, hindi ako papayag. Sasabihin ng Senate President na mas maraming natulungan na noontime show kaysa sa Senate. Hindi ako papayag sa ganun. Kung kayong mga senador pumapayag kayo, tanggapin nyo yon. Hindi ako papayag doon. Tangina. Pangmamaliit sa inyo yun.
Pang mamaliit sa inyo yun. Hindi tama yun. Hindi tama yun. Mali yun. Mali yun. Hindi ako papayag doon. Kung kayo pumapayag dyan. Ay, nako. Pakinggan natin to si ano. This morning, Ito pala. I received a report that Hindi pala si Bryce Marcoleta. Hernandez was transferred here from the Pasay City Jail, and it came to as a big surprise to this representation, since we approved that Bryce Hernandez be committed to the Pasay City Jail. We approved it in plenary. Mr. President, last Tuesday, when he appeared before the TRICOM at the House Committee, at the House of Representatives, the opening statement, if my memory serves me right, of Mr. Bryce Hernandez is that, pwede ba dito na lang ako makulong? Ayoko pong bumalik sa Senado dahil merong mga senador na involved dito sa flood control. And much to my surprise, he mentioned this representation together with Senator Joel Villanueva. After his testimony, full of lies, according to the Senate President, he talked with the Speaker of the House, and they reached an agreement that he be committed at the PNP Custodial Center. But when I discovered that when he was at the PNP Custodial Center, not one OSA member was guarding him there. Eh, grabe. Ni isa sa mga OSA na dapat meron tayong physical custody of that person. Wala nang pakialam ang pulis dyan eh. Tayo na ang may physical custody. Pero nasaan? Nasaan na nagagawardya sa kanya doon? Eh kung biglang tumakas yun, biglang pinatakas ng pulis yun, paano na? So after that, nagdesisyon po tayo here, plenary, that we commit him at the Pasay City Jail. And everybody approved of it. When I made my motion, sinigundahan ni Majority Leader Senator Mig Zubiri, and no one objected. At ang sabi dito, I got hold of this letter from the lawyer of Mr. Bryce Hernandez. Third to the last paragraph. We appeal for this because today there is renewed faith. Ito, September 15, today. Under your leadership, Senate President Soto, and with Chairman Lacson's stewardship of the Blue Ribbon Committee, there is assurance that the Senate will stand not only as a body of discipline, but as an exemplar of fairness. Mr. President, noong Tuesday, sabi ni Bryce Hernandez, ayaw niya rito. Kayo na po ang Senate President noon. Ganda ng punto ni Estrada dito, ni Jinggoy. Ganda ng punto ni Jinggoy dito, Noong sinabi niyang ayaw niya sa Senate, si Bryce, ang Senate President si Soto. So, anong ibig sabihin niya ngayon na may tiwala na siya ngayon kasi dahil sa bagong leadership? Sinong tinarantado mo, Bryce? Sinong tinarantado mo? Eh, nung Tuesday, ang Senate President na si Soto. Ibig sabihin, bullshit yung dahilan mo na si Soto o dahil nagbago na ng leadership kaya ka safety na sa Senate. Isang malaking katarantaduhan po yun. Diba? Hindi ho pwedeng sabihin niya yun na ganun lang. Kaya, gusto ko na sa Senate. No Tuesday, Senate President na si Soto yung sinasabi ni Jinggoy. Bakit ngayon sasabihin itong abogado niya, there is renewed faith?
Bakit nung sinabi ni Bryce Hernandez, Senate President po kayo, wala ba siyang faith sa inyo noon nung nagsalita siya? Oh. Kasi nga, yun nga, tama ka dyan, Senator Jinggoy. Nagpapalusot na lang yan si Bryce. Siguro nahirapan siya. Nung tumatay siya, walang bidet doon sa Pasay City Jail. O baka nung... Hindi, kasi siyempre City Jail yun eh. Eh, sabi nga nila, mas masarap daw sa Senate. At least dyan, the aircon. Dyan, may television. Malamang sa malamang, may cellphone pa. Di ba? Eh, doon, City Jail yun. Ibig sabihin, after how many days, na-realize na ayoko dito, hindi ko trip dito. Sanay ako sa magarbong buhay eh. Utangina. Galing ako sa mayaman. Nagpapatalo ako ng bilyon-bilyon eh. Sa casino eh. Ibig sabihin, di ba? May mga magagarang sasakyan pa siya eh. Tapos ngayon, dito ako sa Pasay City. Ayoko dito. Mas gusto ko sa Senate. Paguhin natin yung Senate. I-renovate natin. O, Lacson. O, bakit si Lacson? Naalala nyo, si Lacson ng... Lacson, di ka palusot dyan. Diyan sa new building ng Senate. Tuesday, na ayaw niyang bumalik dito sa Senado. Bakit ngayon niya lang sasabihin na meron siyang renewed faith? Bakit lagi natin sinusunod ko ano gustong kapritsyo ni Bryce Hernandez? Gusto niya malipat sa ano? Ayaw niya rito. Nilipat niyo sa custodial. Nung nilipat natin sa Pasay, gusto niya naman ngayon malipat dito. Ano ba talaga? Why are we giving so much importance or credence to this person who is a liar, who is the number one suspect of this corruption, what is happening in our country today? Bakit? Bakit? Meron ba nagproprotection sa House of Representatives? Nako. Bakit nung Hindi. Tuta daw ni Tito Soto si Romualdez eh. Obvious na. Ribbon Committee po. Noong si Congressman Marcoleta pang chairman ng Blue Ribbon. Nagbanggit si Diskaya. Ilang congressman ang involved sa corruption. Pagdating nung kinabukasan, hindi na front page, hindi masyadong pinag-usapan. Nung si Bryce Hernandez na, nagbanggit ng 2 senador, front page na kaagad kami. Kahit hindi totoo yung sinasabi niya, na walang basihan. 30% commission daw. Ang putang ina. I'm sorry. Ay, shit, hayop, pak! Napaputang ina tuloy si Jinggoy, oo. Strike out the record. I'm sorry. The phrase is stricken off the record. How can I demand 30%? What is his basis, Mr. President? Pagkatapos yan, wala na, kumalat na. Front page na sa lahat ng mga newspaper of general circulation. Lahat na. Masama na kami ni Joel Villanueva. Sa social media, everything, lahat. I'll tell you why. I'll tell you why, Senator Jinggoy. Kumalat na. Una-una. One. Alam naman ninyo, may isang vlogger. Actually, 2 na yung vlogger na umamin na binabayaran sila. 2 na ho yun. Yung isa, si Makagago, umamin siya. Pangalawa, si Boyto, hindi pala si Boss Toyo. Tinuro lang si Boss Toyo. Yung si Lakas Tama. Although hindi niya tinanggap. Ang sinasabi niya, inalok disyaw siya, babayaran, at pinangalanan niya yung mga vlogger. Di ba? So sa madaling salita, they are really operating sa social media. Di ba? Una yon. Pangalawa, aside from that, ito pong alam naman natin, yung kanilang pinuno sa kamara ay may mga shares o shareholder ng mga media. So naturalmente, kontrolado nila, may vlogger sila. Ngayon, may share pa sila sa mga
sa mga media. So, yung kwento, madaling ikakalat. Yeah? They can, alam mo yun, kaya wag ka na magtaka kung yung kay Diskaya, walang pumansin na media. Naturalmente, sino lang ang nag-ano nun? Yung mga vlogger lang na talagang para sa bayan. Kami lang po nag-topic noon sa lahat ng yung mga revelasyon na yan. Pero, pagdating sa media, at saka dun sa mga bayarang vlogger, mas nag-focus sila kay Bryce. Kasi nga, naturalmente, para ma-divert doon sa pinangalanan ng mga Diskaya, lalong-lalo na yung kanyang tinatawag na parang pinakapinuno na kumukuha ng kumukubra. Alam naman natin kung sino yun. I've been there. Kaya pinag-iingatan ko pangalan ko. Diyan sa part na naniniwala ako. Kasi pag ikaw nakulong ka na, ayaw mo nang bumalik. Honestly, ako nakulong ko 5 araw eh. Ito, hindi ko naman tinatago ito eh. Sa Malaysia. Dahil sa katarantaduhan ng producer namin. Walang biro yun. Dahil hindi ko na, ikikwentong bumbo. Ilang beses ko na kinwento yan dito. Dahil sa katarantaduhan namin nung Malaysian producer, kinuha yung passport namin na hanggang sa hindi na ibinigay, hanggang nakulong kami ng immigration ng Malaysia dahil doon sa katarantaduhan ng producer namin, tapos kinikilan lang pala ng immigration ng Malaysia yung producer namin. Nakulong kami at kami yung biktima ng wala kaming kasalanan, kinulong kami 5 araw. Alam nyo dahil doon? Isa lang masasabi ko, I will never come back to Malaysia anymore. They're corrupt to the core. Pati yung, basta, hindi talaga ako babalik doon. Magkamatayan na. Pag-iingatan kayo, kahit anong milyon ang bayaran sa talento ko, hindi ako papayag at hindi ako babalik doon. Mamatay sila doon. Totoo yan. Kaya ako naniniwala sa sinasabi ni Jinggoy. Si Jinggoy hindi lang naman nakulong ng 5 araw. Nakulong ng alam ko, taon din. So kung ikaw nandun ka na, pag-iingatan mo yan. Hindi mo hahayaan na maulit yan. Maniwala kayo sa akin, hindi ho biro. Imposible, kaya iingatan niya. Bakit ako kukuha? It's not worth it. Alam nyo, eto although, again, they were hindi po sila na sila po ay napawalang sala. Pero kung ikaw ay nakadanas na ng ganyan, sabi ko sa inyo, isa lang ang nasa utak nyo, it's not worth it. It's not worth it. Kung sabihin mo, alam mo, iniisip ko nga sila, sila pangalan nito, sila Bryce. Takin mo, siyempre, anong pang ang buhay niyan, di ba? Pupunta ng casino yan. Ako, daming pera, lahat tumihingi dyan. Sigurado. Parang VIP yan, sure. Ngayon, nakakulong. Sabi ko sa inyo, isa lang masasabi niyan. Sigurado ako ang nasa isip niyan, hindi worth it. Hindi talaga worth it. Hindi worth it po eh. Lalong-lalo na pag nakulong ka ng mahabang panahon. Nakulong po ng mahabang panahon si Jinggoy. Kaya I don't think, ako dudan-duda talaga ako eh. Should I do such a thing, Mr. President? Why? I will never do such thing, Mr. President. Porket ba I'm actively participating in the Blue Ribbon Committee? Porket ba matapang ako magtanong? Oo. Ako na kaagad ang target nila? Of course! Bakit? I'm just doing my job as your senator. I have an oath to defend. I want to get all the bad crooks here in the government. That is my duty as your senator, Mr. President. Mr. President, sobra-sobra na. Lahat po kami apektado na. Even the Senate as an institution is also affected by the testimony. May isang payo lang ako, Senator Jinggoy. Alam ko sobrang hirap ng ganyan kasi talagang tatamaan ng pamilya mo dyan eh. Pero konting tiis lang, lalabas at lalabas ang katotohanan. Maniwala ka sa akin. Sabi ko nga sa inyo, ang tae kahit ilagay mo sa plastic, ilagay mo sa ilalim ng kama mo yan, mangangamoy at mangangamoy yan. Yung katarantaduhan ng mga nagtuturo sa inyo, tsaka yung lalabas at lalabas yan.
Ngayon, kasi pinagtatakpan lang nila yung kay Diskaya eh. Balik natin doon sa issue nung mga sinabi ni Diskaya. Kasi, ang ina naman, hindi nyo pa ba paniniwalaan yung tao? Ultimong si secretary ng DA, Department of Agriculture, di ba? Siya mismo pinangalanan si Saldico na nanghihingi daw ng parang hindi pera, ha? Parang dun sa kanyang kumpanya, di ba? So ibig sabihin, hindi ho iisang tao nagsabi niyan. Hindi si Diskaya lang. Andyan si Tiangco, nandyan si Magalong, nandyan si yung sa secretary, 'di ba, ng DA. So ibig sabihin, from different area, color, politika, isang pangalan ang sinasabi. Abay putang ina, hindi pa ba 'yun kapanipaniwala? 'Di ba ho? Iba-iba ho ito hindi ho ito Duterte supporter Ito yung mga nasa ilalim ni Marcos. Tao ni Marcos. Mga hindi ho ito anti-BBM. Ito yung mga sa tauhan niya. Di ba ho? Pero isang binabanggit, si Saldico. Pambihira, ladies and gentlemen. Gagalaw kaya si Saldico nang walang... Feeling ko nga, kawawa nga ho ito si Saldico. Ako, naawa ako sa kanya. Bakit? Kasi... parang siya na yung tinatapon sa barko. Kung ako sa'yo, Saldico, bumaligtad ka na. Magsalita ka na. Sabihin mo na yung totoo. Kasi, I don't think makakagalaw ka ng ganun kalaya o kagarapal. Kung walang basbas ng mas mataas pa sa'yo. Yun nga din na sinabi ni Magalong, di ba? Hindi lang si Saldico yan. Hindi ka makakagalaw to si Saldico na isang party list representative lang nang wala hong basbas na mas may makapangyarihan pa sa kanya. Hindi kaya ang makapangyarihan sa kanya si Barsaga? Hindi di ba? Obvious naman Kaya nga, Senator Jinggoy, I know it's hard pero relax ka lang, lalabas din ang totoo. Of one habitual liar. Bakit paniniwalaan natin siya? Bakit yung sinigaw ng mga congressman? Bakit? Bakit hindi natin imbestigahan? Bakit yung mga senador ang iniimbestigahan? Ako, I'm open to an investigation. In fact, Mr. President, ngayon pa lang, kahit hindi pa nagko-comment sa Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson, ngayon pa lang, I'm willing to sign any waiver to open my bank accounts. And that I'll put that on record. Ngayon, lakas na loob, I don't know with Senator Joel. Maybe he will also conform with my idea. So, Mr. President, wag naman ganun. Bakit panay senador lang ang gusto nilang ipako sa krus? Bakit yung mga ibang mga politiko? Dahil, ba't porket masikat kami? Patay tayo dyan. Ikaw naman, Sana all sikat. Patay tayo dyan. Tama yun. Pare-pareho lang tayo nasa gobyerno. Pare-pareho lang tayo naninilbihan dito. Yun lang po, Ginoong Pangulo. Maraming salamat po. Ayan, so, alam mo, mga kababayan, napaka linaw po na sinabi ni Jinggoy. Diyan ka magtataka Bakit ho? Bakit, ladies and gentlemen? Bakit po, alam mo yun, sinabi ni Bryce, ayaw niyang bumalik sa Senado, kaya sa krami lang siya, tapos pinagbigyan nyo. Kunwari, may compromise pa kayo na sa Pasay City Jail na lang. Nung nagdesisyon siya na, hindi, may tiwala na pala ako sa Senado na ako. Agad-agad binalik siya. Kaya nga ang tanong ni Jinggoy dyan, may nagpo-protekta ba? Hindi, kayo mag-isip. Isipin nyo mabuti. Parang kinukumpasan Para bagang, balik na dyan punta na ako dyan. Alam mo yung parang, inutusan ba kayo ni speaker?
Inutusan ba kayo ni Romualdez na pabalikin nyo na yun dyan, ha? Okay na ako. Sige na, okay na yun. Balik nyo na yun doon. Kasi ang bilis eh. Actually, inargue pa ito ni Marcoleta at saka ni Cayetano yung process. Kasi dapat kung sino yung komite na nag-decide, yun dapat ang magsasabi kung, alam mo yun, hindi parang wala nang paapaalam na nagagana. Parang pag ginusto nung tao, basta magdi-decide na lang si Soto. Tapos sasabihin mo, Soto, hindi ka tuta. Sino maniniwala sa'yo? Di ba? Sino maniniwala sa'yo, Soto? Pambihira ka naman, napaka-obvious naman yan. Oh, anyway, ladies and gentlemen, ewan ko dito kay Soto kung may lulusot niya pa yan, pero napaka-obvious. And we see on how affected si Soto doon sa video. Nahuling video siya. Actually, kasi tapos na yung parang debate. Anong nangyari? Parang may mga nakakapag-video. Alam mo, bibigyan ko kayo ng secret dyan. Sa Senado. Bumili kayo ng may maliit na mic. Tapos pagka nag-uusap-usap na sila, paabot ninyo. Yan na itong mic na ito. Para mas marinig natin yung mga usap-usapan nila. Ha? Hindi, kasi dito, booking. Na-booking si Soto na napikon siya. Napikon siya doon sa noontime show. At mantakin mo, pinagmamalaki niya pa yung noontime show kaysa sa Senado, mas marami daw natulungan. Gago! Alam mo, dapat na talagang palitan pag ganito. Mas proud pa siya. Hindi, di ba? Isipin nyo, mas proud pa siya. Pambihira, oo. Marami pa tayong i-upload sa mga oras, maya-maya. Kaya abang-abang lang kayo. Alam nyo, kung sa inyo, i-click yung notification bell at saka dahil napakainit ng mga issue ngayon. At para tuloy-tuloy kayo makapanood, click nyo yung notification bell, mag-subscribe po kayo. At higit sa lahat, kung maaari, kung sumusuporta po kayo sa akin at sa channel na ito, baka naman pwede magpa-member na po kayo, ha? Para naman na tuloy-tuloy tayo maging independent. Wala akong nagdidikta sa atin. Kasi tandaan ninyo, yung iba mga vlogger, ginagawa ng negosyo ito. Kaya nga mas matuwa pa kayo dun sa mga vlogger na nakapokus lang sila doon sa kanilang mga channel, mga YouTube, di ba? Bakit? Kasi at least doon sila kumikita. Di ba? Kesa naman yung iba na napaka-obvious na mga bayaran kasi wala naman silang mga channel, pero alam nyo sa Facebook po, walang monetization, mahina ang monetization pag politika sa Facebook. Okay? Tandaan yan, pag sa politika sa Facebook, mahina ang monetization dyan. Kaya yung mga vlogger ng taga-kabilang kanto na panay ang bira lang sa Facebook, saan kumukuha ng income yun? Napaka-obvious. Alam nyo kung saan? Gago! Sa flood control project. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan,
kita